Kakapasok lang, Justin Chua sasali sa Magnolia. Inaprubahan ng Blackwater ang trade. Okay guys, hininga muna. Kasi hindi na to chismis, kumpirmado na. Si Justin Chua, yung 6'6 na sentro na parang nag-PBA tour na sa 5 magkakaibang team, nasa Magnolia na. Sa isang iglap, ang Blackwater Bossings na siyang nagpasok sa kanya ay pumayag na si Justin ay pakawalan. Imagine, isang big move na bumaliktad ang PBA landscape sa isang iglap. Kaya ngayong gabi, dito lang tayo. Walang pasintabi, walang daldal, walang paligoy-ligoy. Diretso na sa siklab ng usapin. Paano nga ba lalakas ang Magnolia sa pagdating ni Chua? At ano naman kaya ang napala ng Blackwater sa pagpapakawala ng isang veteranong big man? Himayin natin to, ha? Sa unang tingin, baka isipin mo, isa na namang veteran rental. At totoo, 34 years old na si Justin at nag-iikot na sa liga simula pa noong 2014. Nakita na natin siya sa Phoenix, TNT, NLX at Blackwater. Pero teka lang, huwag tayong magpadalos-dalos sa paghusga. Tandaan natin, last season nakakuha siya ng respectable 6.8 PPG, 4.2 RPG at 0.9 BPG sa halos 15 minuto ng playing time. Hindi siya yung tipong superstar na magdadala ng franchise, pero solid rotation big. Oo naman, isa siyang maasahang role player, kilala sa kanyang katatagan at kakayahang umangkop. Ngayon, bakit siya big deal para sa Magnolia? Simple lang, may butas ang hotshot sa front court. Nawala si Raymond Almazan dahil sa injury at nawalan din sila ng length at hustle nang ipagkalat-kalat ni Calvin Abueva ang kanyang energy sa ibang trade. May Ian Sangalang at Rafi Revis pa sila. Pero kulang sila sa isang specific combination, yung spacing at yung defensive wall na kayang mag-stretch ng floor. Dito papasok si Justin Chua. Si Chua, stretch 5 siya guys. Noong 2022, pumalo siya ng 35% mula sa 3. Isipin mo yan, isang sentro na kayang lumabas at tumira. Anong epekto nito? Bubukas ang loob para sa mga guards na mag-drive at bibigyan ng mas maraming espasyo ang mga wings. Bukod pa rito, may 6'6". Wingspan siya na kayang tapatan ng mga higante sa liga. Kayang makipagsabayan kay Junmar Fajardo o Japeth Aguilar sa switches kung kinakailangan. Hindi siya babad, pero ang kanyang presensya ay nagbibigay ng flexibility sa depensa. Sa mga clutch na laban, hindi na kailangang pilitin si Sangalang na mag-isang buhat sa post. May instant reliever na. May isang big man na kayang mag-set ng screen, pop out for a jumper, or even roll hard to the basket. Dagdag pa, alam ni Coach Chito Victolero ang laro ni Chua. Magkasama sila sa Phoenix noong 2019. Mayroon na silang chemistry, mayroon na silang understanding ng sistema. Pagkakakilala at pangangailangan, katumbas ay tamang-tamang tiempo. Ang ganitong uri ng veteranong depth ay mahalaga, lalo na sa playoffs kung saan bawat possession ay binibilang at ang bawat matchup ay pinag-aaralan. Ang kanyang kakayahang mag-ambag sa magkabilang dulo ng court, lalo na sa depensa at floor spacing, ay perpektong akma sa estilo ng Magnolia na pinahalagahan ang toughness at adaptability. Okay, kalimutan muna natin ang mga komplikadong draft pick conditions na madalas nating marinig. Ang malinaw sa liham ng PBA office, nakuha ng Blackwater ang star guard na si Gio Jalalon kasama ang isang future second-round pick. Yes, si Gio Jalalon, ang tinaguriang defense minister at defensive player of the year noong 2023. Isang pesky 5'9 guard na may average na 2.1 steals per game. Grabe ang energy na dala niyan! Sa papel, parang nagpalit lang ng kulay, isang veteran big para sa isang veteran guard. Pero kung susuriin nating mabuti, mas malalim ang rason ng Blackwater dito. Sa laro ng Blackwater na 29th sa offensive rating last conference, ang kailangan nila ay isang playmaker na kayang baliin ang zone defense at magbigay ng open looks para kina Baser Amer at Ray Suerte. Si Jalalon, kaya niya yan. At higit pa, nagbibigay siya ng playmaking, scoring at syempre, dagdag na dose ng perimeter harassment. Isipin mo na lang ang depensang dala niya. Siya ay isang manggugulo, isang mang-iinis sa pinakamagandang paraan. Sa kanilang 4-2-7 record last season, hindi lang size ang kulang sa Blackwater. Kulang sila sa puso, sa depensa at sa isang leader sa backcourt. Si Gio, pareho niyang dala yan. Ang kanyang presensya ay hindi lang nagpapataas ng defensive intensity, kundi nagbibigay din ng morale boost sa buong team. Ang second round pick, bonus na lang yan sa mahabang retooling process nila. Ang totoong jackpot ay ang chance na makapag-retool sa backcourt habang sina Troy Rosario at Yusef Taha na ang nagmaman the slot.
Ito ay isang strategic decision para sa Blackwater na mag-focus sa guard play at perimeter defense habang pinapakawalan ang isang veteranong big man. Pangatlo na ang Magnolia sa net rating. Malakas silang team, walang duda. Ngayon, may reliable big man na sila na kayang tumira mula labas. Anong ibig sabihin yan? Space! Mas maraming espasyo para sa mga signature curl cuts ni Paul Lee at para sa penetration ni Mark Barroca. Imagine a closing five of Barroca, Lee, Navarro, Sangalang, Chua. May shooting, may size, may veteran savvy, at may youthful energy. Kung magiging healthy ang lahat, hindi malayong mag-top 2 sila sa eliminations. Malaking porsyento ng tagumpay sa PBA ay nakasalalay sa kung gaano ka-versatile ang inyong lineup at kung gaano karaming matchups ang kaya mong ipares. Si Chua ay nagbibigay ng isa pang dimension sa kanilang playbook. Makikita natin ang Magnolia na mas naging dynamic at unpredictable na magbibigay ng malaking problema sa kanilang mga kalaban. Alright, huddle muna, mga ka-PBA! Sino sa tingin nyo ang mas lumakas sa trade na to, Magnolia o Blackwater? I-type mo sa baba kung hot shots o bossings. Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano sa tingin nyo? Sino ang mas may bala ngayon? Naririnig nyo bang may tulo bid daw? May whisper na 3-teamer ito with Northport. May future considerations pa na hindi na inanunsyo sa publiko. Bakit kaya ganun? Hindi ko rin masisisi ang mga GM. Ayaw nilang Mariusei Koga ang liga. Yung tipong lahat ng detalye ay nakalatag sa mesa at nagiging masyadong transparent ang mga galawan. May mga bagay talaga na kailangang manatiling under wraps para sa strategic advantage. Ang mga future considerations na ito ay madalas nakasama sa mga malalaking trade na nagbibigay ng flexibility sa mga teams na mag-adjust sa hinaharap. Pero ang source ko sa bubble, alam nyo na, yung mga tunay na insider information na hindi lumalabas sa official statements, kapalit ng pick ay protected. Ibig sabihin, kung maglan sa top 4 ang Blackwater sa susunod na draft, mapupunta sa kanila ang pick. Kung hindi, mapupunta yan sa Northport. Kaya sa 2026, may pusta pa rin ang bossing sa Lotto, isang dahilan para maging excited ang kanilang fanbase sa hinaharap kahit pahirap sila ngayon. Ito ay isang matalinong galaw para masiguro na hindi sila totally walang makukuha sa deal. Sa part naman ni Chua, sabi niya sa group chat namin, joke lang syempre, pero imagine kung totoo, ready na akong mag-basket ng ensayada para sa championship. Pero seryoso, ramdam niya ang pressure, ramdam niya ang bigat ng expectations. Sa Magnolia, malaki ang expectations, hindi lang basta sumama sa playoffs kundi mag-champion. Sa Blackwater, malaki ang kapalaran ng draft at ang pagbuo ng isang foundation para sa hinaharap. Both sides may bala. Both sides may malaking stake sa trade na to. Ito ay isang kwento ng mga desisyon sa likod ng kurtina, mga calculations, at ang pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Hindi pa tapos ang kuwento guys. May salary cap room pa ang hotshots. Isipin mo yan. Ibig sabihin, may espasyo pa sila para magdagdag ng isa o dalawang piraso. Umuugong ang mga chismis tungkol sa isang backup wing o kahit isang high-risk scorer off waivers. Sino kaya ang posibleng makuha? Kung makakuha sila ng player na tulad ni Kevin Ferrer na may shooting at defensive capabilities o kahit isang rejuvenated Alin Bulanadi na may scoring punch, aba, ang depth chart nila magiging parang video game. Mas maraming options para kay Coach Chito, mas maraming pwedeng ipasok depende sa kalaban o sa sitwasyon. Abangan nyo, baka sa All-Star break may dagdag pa. Ang Magnolia ay malinaw na layunin na bumuo ng isang mas bata at mas dynamic na roster habang pinapanatili ang veteran leadership. Kaya huwag kang magugulat kung makakakita ka ng isa pang trade o sign-up. At kung si Chua mag-average ng 8 points, 5 boards in 20 minutes, don't be shocked kung sa Governor's Cup Finals MVP conversation, ang pangalan niya, bilog ang bola, sabi nga nila. Ang PBA ay puno ng mga kwento ng pagbabago at pag-asa, at ang bawat desisyon sa roster ay may malaking epekto sa buong liga. Ito ay isang testamento sa kanilang intensyon na maging top contender. Gusto mo ng mas marami pang ganitong balita at analysis? Mag-subscribe na para sa weekly PBA trade drops at pindutin ang bell button para sa ibang balitang mas mainit pa sa sili. Alam mo na, para updated ka sa lahat ng galawan. At syempre, may 5-second rule tayo. Kung na-enjoy mo tong breakdown, i-like at i-share sa kaibigan mong diehard Ginebra para maasar syempre. O kaya sa kaibigan mong fan ng Magnolia para mas lalo siyang ma-excite. Ikalat ang PBA love.
Sa isang kombinasyon ng karanasan, tibay, at tamang sipa ng kapalaran, si Justin Chua ay isa ng Magnolia hotshot. Ang dating journeyman na kilala sa kanyang versatility at pagiging reliable role player, may tsansa ngayong mag-champion at maging mahalagang piraso ng championship team. Samantalang ang Blackwater sa pag-angkin kay Gio Jalalon, hindi lang bumawi sa backcourt, bumili rin sila ng bagong pag-asa, ng bagong direksyon para sa kanilang franchise. Ang pagbabago sa roster ay isang patunay ng kanilang strategic management para sa mas magandang kinabukasan. Sa PBA, ang trades ay higit pa sa palitan ng pangalan. Mga kwento yan ng teaming, ng risk at ng isang dash of destiny. Kaya kung sa next game magkiki-Jalalon sa court, alam na natin, sa Ligon Bout Dribble, may istoryang nabuo sa isang kumpirmadong deal. Ito ay isang paalala na sa bawat galaw sa liga, mayroong malalim na rason at malaking epekto. Hanggang sa susunod na kabanata mga PBA, ingat at huwag magpapahuli sa chika!